The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. This was the call of ribbons, including former Congressman Michael Defensor and Jacinto Paras and attorney. Paano kung biglang mabakante ang upuan sa Malacanang? Sa gitna ng mainit na banggayan sa politika, impeachment talks, at mga usapin sa Supreme Court ngayong 2026. Marami ang nagtatanong. Sino nga ba ang susunod na leader ng bansa kung sakaling maalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos? Vice-Presidente ba agad? O magkakaroon ng snap election? Pag-usapan natin ang nakasaad sa ating saligang batas na baka hindi mo pa alam. Huwag kukurap dahil ito ang line of succession sa Pilipinas. Ayon sa Article 7 ng ating konstitusyon, napakasimple ng panuntunan. Kung sakaling ang Pangulo ay ma-impeach, mag-resign, magkaroon ng permanenteng kapansanan, o, wag naman sana, pumanaw, ang Vice-Presidente ang magiging Pangulo. Kaya kung mawala si PBBM sa pwesto, si VP Sara Duterte ang automatic na manunumpa bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi na kailangan ng eleksyon. Tatapusin niya ang natitirang termino ni Marcos hanggang June 30, 2028. Pero teka, paano kung may kasabay na impeachment si VP Sara? Dito na nagiging exciting ang usapan. Kung sakali namang parehong mabakante ang pwesto ng presidente at vice-presidente, dahil halimbawa, pareho silang na-impeach o nag-resign, hindi pa rin tayo mawawalan ng leader. Narito ang pagkakasunod-sunod. Papasok ang Senate President bilang acting President. At kung hindi pwede ang Senate President, ang Speaker of the House ang susunod. Sila ang hahawak ng bansa hanggang sa makapili ng bagong Pangulo at Vice-Presidente sa pamamagitan ng isang special election. Ngunit tandaan, magkakaroon lang ng special election kung ang pagkante ng pwesto ay nangyari 18 buwan bago ang susunod na regular election. Dahil nasa 2026 na tayo, ang oras ay napakahalaga. Kung lalampas ito sa deadline, ang acting president na ang tatapos sa termino hanggang 2028. Sa huli, ang batas ang masusunod at hindi ang ingay sa kalsada o social media. Pero sa tingin nyo, handa na ba ang Pilipinas sa ganitong klaseng pagbabago sa liderato? Sino sa tingin nyo ang pinakakwalipikadong pumalit sakaling magkaroon ng krisis? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang political analysis. Ako ang inyong host. Hanggang sa muli!